Ito ang pinakabagong Honda Beat Premium 2024 version. Gaano nga ba kaganda ang motor na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-LM ay ito pong kanilang pinakabagong Honda Beat, which is ito po yung premium version. Well, mapapansin natin na talagang ang laki na ng pagkakaiba dahil nga po ito ay version 4 na. And then kagandahan yan, 2024 model. So talagang bagong-bago sa ating mga paningin. Anyway, uumpisahan po natin dito sa kanyang body and design dahil talagang napakaganda nitong kanyang pagkakadisenyo. Dito sa harap, agaw pansin agad itong kanyang naka-emboss na kanyang headlight. The same time, curve po yung edges dito po sa dulo or dito sa harap. Kaya kung inyong mapapansin, talagang very attractive siya. Oh. At the same time, nahahati po ito sa tatlo. So nagkaroon din ng partition dito sa gitna. Nagkaroon ulit po rito ng additional na ilaw. So hindi natin ma-imagine kung gaano kaganda, pero habang tinititigan ko mga ka-LM, masasabi ko na talagang very attractive itong kanyang pagkaka-design. Anyway, dito naman po sa taas, nandirito naman itong kanyang turn signals. So ang ganda rin ng pagkaka-design, parang diamond type, no? Itong pagkaka-design nitong cover nitong kanyang turn signals. Well, bulb type pa po yan. Pero ang kanya pong lighting system pagdating po sa kanyang headlight ay naka-LED na yan. And then syempre nagkaroon po rito ng deep lines, ayun no, curve lines. And then nagkaroon po siya rito ng butas. And then base-shaped design naman po rito sa gitna. So para siyang visor, no, di natin masabi. Pero ang ganda, base-shaped design na parang kalasag yung kanyang style. And then syempre nagkaroon ng windlet dito na kung saan ay pwedeng maglaro ang hangin habang tayo po ay nagmamaneho. And then dito naman po sa itaas makikita po tayo rito na nakalagay na decal na Beat in black color and white background. So minimal decal lang po itong makikita natin dito. Then dito po sa ibaba makikita natin nagkaroon po siya rito ng sharp edges, so parang nagkaroon ng sungay. Tapos nagkaroon ng V-shape design dito sa ibaba. So very attractive talaga siya. Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang handlebar cover. So ang ganda rin, no? Nagkaroon ng two-tone color combination. So dito po glossy black naman po siya. Ayan, no? Ang ganda ng pagkaka-finish. At dito po sa gitna may makikita po tayo rito na Honda in white color. So pride of ownership nandirito sa gitna. And then ito po is matte black po siya. Ayan, no? So continuous po, 'di ba? Makikita natin na talagang naka V-shape design siya until here sa kanyang cover hanggang rito sa gitna. Ayan, no? So napakaganda, no? Talagang very pointed yung pagkaka-design nitong kanyang body cover at saka itong kanyang handlebar cover. Nagkaroon ng deep lines dito and then parang futuristic yung datingan kasi nga mapapansin nyo naka-emboss, may naka-engrave. At mapunta naman tayo dito sa kanyang front fender. Ang ganda rin ng pagkaka-design mga ka-LM. At dito po sa gilid may makikita po tayo rito na nakalagay is combi brake. So ang kagandahan po nitong ating pinakabagong Honda Beat ay equipped na po siya ng combination brake system. So ang kagandahan po niyan, pag pinihit po natin itong ating rear brake ay sasabay po ng bahagya ang ating front brake. So ang ating pong combi brake ay nakakapagbigay po ng balance na stopping power. So imagine, napakaganda niyan para sa isang scooter. And then mapunta naman po tayo dito sa kanyang stock na front suspension. So equipped po ito ng traditional telescopic fork. Well, matte black naman po yung ginamit nila rito. Dito naman po sa kanyang braking system, makikita natin dito na ito po ay equipped with single rotor disc brake na bilog, along with single pot caliper matte black Nissin po yan, ha. So very reliable po yan. And then ang ganda talagang very impressive. Na-attract ako dito sa kanyang bagong kulay pagdating po rito sa kanyang mags kasi nga po gold yung kanyang color, kaya talagang very vibrant, no? Nakakaagaw pansin talaga siya. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, dito po ay makikita natin na ito po ay mayroong 80 by 90-14. Ayan. So saktong-sakto lang yung kanyang gulong. Siyempre dahil ito po ay ideal for city riding condition. Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang semi-digital pala to mga ka-LM. So pag sinabi po nating semi-digital, ibig sabihin po niya na ay combination po siya nitong analog display at yung digital natin. So mayroon tayong mga indicator dito. Nagkaroon po siya ng eco indicator dito sa itaas. So ibig sabihin mga ka-LM, napakatipid talaga nitong kanilang Honda Beat dahil ito po yung kanilang pinakamatipid na scooter pagdating po sa mga Honda models. Kaya yung mga kababayan natin naghahanap talaga ng mga matitipid sa gasolina na scooter pang service, ito talaga yung kanilang kinukuha, itong Honda Beat. Dahil wala talagang makakatalo pagdating sa patipiran.
Well, anyway, nakikita naman natin dito, ang ganda rin naman nung pagkaka-design, no? Parang futuristic yung design. Nagkaroon po ng mga butas-butas rito, which is nandyan naman yung mga indicator kapag nakailaw. And then, dito naman po sa gitna, may makikita naman po tayo rito na Honda logo. So, lagi nating nakikita nasa gitna yan. So, ang ganda talaga ng pagkaka-position. And then, pagdating naman po rito sa kanyang mga button selector, so, makikita natin itong kanyang high beam and low beam. Meron tayo ritong horn, and then yung turn signal selector. Then ito pong ating rear brake. At ang kagandahan niya, napansin ko mga KLM, mayroon din pala itong park brake lock. Kaya no? So pagdating naman po sa mga uphill or downhill, no, nothing to worry about. Dahil nga po, hindi na mag-i-slide or uusad pababa itong ating scooter habang nakapark sa mga matataas na parking areas. Well, punta naman tayo rito sa kabila. Makikita naman natin dito, nandito itong kanyang electric starter. And then syempre ang kanyang front brake. Pagdating naman po sa stock na side mirror, ayan o, parang dahon type. Maganda na rin itong kanyang built-in na side mirror. Nagkaroon pa ng touch dito ng carbon, ayan o. Diba? Social. Kasi nga, premium nga yung kanyang model. Kaya premium feels, premium looks yung kanyang dating. Anyway, natutuwa ako kasi nga po, medyo advanced na rin yung technology nitong kanilang pinakabagong Honda Beat. Dahil pagdating naman po sa kanyang ignition, gumagamit pa po ito ng mechanical key. Pero ang kagandahan niyan, mayroon na po siyang shutter lock key for safety purposes. At the same time, included na rin po itong kanyang seat opener button. O, di ba? Doon po sa, alam ko doon sa previous version, dito po siya sa likod binubuksan, dito sa part na to. Pero ngayon, syempre, advanced na yung technology, ginawa na po nila, included na po rito sa ignition. Well, napakalaking factor yan para sa akin dahil nga very accessible na itong ating seat storage. And then syempre, babalik lang natin itong kanyang mechanical key. At dito sa ibaba may nakikita po ako rito na packet. So buksan na lang po natin. Yun. Kagandahan nito mga KLM, mayroon ako nakita rito na power outlet. So equipped na rin po pala siya. So pwede tayong mag-insert dito ng car lighter. At the same time, syempre, pwede na po tayong mag-charge anytime, anywhere. Para naman po ito sa mga kababayan natin na mahilig mag-long rides. So, very useful yan. Kailangan natin yan pagdating sa mga malalayong biyahe. And then, dito naman po sa kabila, may nakikita ako rito na side pocket. Ayan, medyo may kalaliman din mga KLM. So, pwede naman tayong maglagay rito ng mga coins. At dito sa gitna, mayroon naman po ritong utility hook na pwede nating pagsabitan ng ating mga small belongings or yung ating mga pinamalengke. At syempre, ang pinaka-attractive pagdating sa mga ganitong klase ng scooter, mapapansin nyo naman mga KLM, ang lawak ng kanyang footboard. Yan o. So, titignan natin. Sakyan natin para makita natin kung gaano ka-spacious itong kanyang footboard. Ayun, saktong-sakto lang naman itong ating paa. No? So, mayroon pang space sa gitna. Pwede pa nating paglagyan ng mga other important belongings pag hindi kumasya sa ating underseat compartment. Well, baba muna tayo. Exciting ng mga futures, ang dami kong mga nakikitang bago rito. And then dito naman po sa side na to, makikita natin very pointed. At the same time, may makikita po tayo rito na Honda decal. So chrome color naman ito mga KLM. So very attractive naman siya. And then ang nagustuhan ko, diba, nagkaroon po siya rito ng napakagandang design. Ayun, may mga curved lines. At the same time, ang ginawa nila, itong sharp edges na to, nagkaroon po siya ng dual tone color combination. Ayan o, matte black tapos para siyang gray dito. Mapunta naman tayo rito sa baba. So makikita naman natin dito itong kanyang side stand. Ayan. So equipped na po pala itong ating Honda Beat 110. Mayroon na po itong side stand engine cut-off switch. Well, kapag naka-engage itong ating side stand, nothing to worry about dahil hindi na po natin mapapatakbo si scooter na naka-engage yan. So, syempre, mamamatay yung ating scooter, di natin mapapaandar. So, maiiwasan po nating madisgrasya dulot ng naka-engage na side stand. So, napakagandang specifications para sa isang scooter yan. Iwas disgrasya. Nandito naman sa gitna, ito pong kanyang center stand. At ito naman po yung kanyang pillion step para sa ating back rider. So, makikita natin, rubber type po yung kanilang ginamit. Nagkaroon na din po rito ng grills yung harang para hindi po mapunta kung saan-saan itong ating footstep dito. And then pagdating naman po rito sa kanyang side cover, ang ganda rin, no? Nagkaroon ng mga deep lines and then nagkaroon ng V-shape design, may mga naka-emboss na part. So ang ganda nung kanyang reflection dito sa kanyang color. Kasi nga premium yung kanyang datingan, kaya masasabi natin na para siyang classic looks. And then dito may makikita po tayo rito na nakalagay na Beat. So napakaganda ng pagkakaroon niya ng Beat dito na emblem. Very attractive siya. And then pagdating naman po sa kanyang engine design, ayan.
So napansin ko lang agad mga KLM, mayroon pala itong kickstarter. Ayan, so para dun sa mga kababayan natin na naghahanap pa rin ng may kickstart, kasi nga pagdating sa mga cold starting, di ba? Or pag naubusan ng battery, something na kung anong mga problem, syempre pwede natin siyang sipain. So ito yung pinaka mabilis na paraan para ma-resolve yung problema na mga ganyan. And then pagdating naman sa kanyang engine cover, napakaganda rin, dual tone color combination, matte black, and then parang gray dito. And then may naka-intact po rito na Honda. At dito naman po itong kanyang air filter, no? Ang ganda rin, no? Parang nagkaroon ng windlet dito. Oh, may windlet nga. At the same time may nakalagay po rito na ESP, Enhanced Smart Power. So ibig sabihin po niyan, pag ESP is naka 2 valve po siya. And then mapunta naman po tayo rito sa kanyang suspension. Well, ito po ay equipped with single monoshock suspension. So adjustable naman po siya, no? Matte black coil spring yung kanilang ginamit rito. And then pagdating naman po rito sa kanyang braking system, makikita naman natin na equip po ito ng mechanical trailing or yung tinatawag po natin na drum brake. Well, dumako naman tayo rito sa itaas. Ang ganda rin ng design nitong kanyang grab bar para naman po sa ating angkas, no? Parang nagkaroon ng touch ng carbon, no? Nagkaroon ng mga guhit-guhit dito na parang diamond. And then dito naman po sa kanyang tail light, yan, napaka-attractive na ng pagkaka-design. Makikita natin mga ka-LM naka-pointed itong part na to sa gitna, and then nasa gitna po mismo itong kanyang main light. So ito yung kanyang tail light, and then yung turn signals included na rin po siya. Dito naman po sa ibaba, makikita natin dito, may nakalagay rito na Honda. So minimalist decal, white color yan. And then tong naka-emboss na to, na napakahaba, pag sinilip po natin yan, ayan, meron po tayong makikita dyan na plate light, ayan. And then dito naman po sa gitna, meron pong added reflectors, which is more visible pagdating ng gabi. So ang ganda pala talaga nitong kanilang pinakabagong Honda Beat, no? 2024 model. Then syempre, gaya ng sabi ko, very attractive talaga itong kanyang mags color. Talagang very vibrant. So natutuwa ako habang nakikita ko siya kasi nga agaw pansin. And then pagdating naman po rito sa kanyang sukat ng gulong dito sa likod, dito po ay mayroong 90/90-14. Well, saktong-sakto lang yan kasi nga po ito po ay nakadesign pang city riding condition. Pagdating naman po rito sa kanyang stock pipe, ayan o, kitang-kita naman natin, napakaliit, no? Pero napaka-cute. Ayan o, very sharp din yung edges, nagkaroon ng mga butas, windlet. At the same time, napakaganda po nitong kanyang head protection guard. At nandirito naman po itong kanyang air cooled cover. So meaning to say, ang atin pong Honda Beat ay equipped po ng air cooled. So umaasa lang po siya dun po sa hampas ng hangin para lumamig yung kanyang makina. Well, napakaganda rin yan, reliable din pagdating po sa mga city riding condition. Pwede rin naman siyang pang long rides, pero syempre kailangan nating mag-iingat at huminto para ma-refresh po yung kanyang engine. Well, mapunta naman tayo rito sa kanyang upuan. Ang ganda rin ng kanyang upuan, ha? Single color lang naman po siya. So parang nagkaroon siya ng mga point dyan. Malambot din, kaya very comfortable habang ikaw ay nagdadrive. Well, tignan naman po natin itong kanyang underseat compartment. Ayan. So, spacious din itong kanyang underseat compartment, mga ka-LM. Marami din tayo ritong mailalagay. So, kung hindi ako nagkakamali, ito po ay mayroong 12 liters na underseat compartment capacity. O, di ba? Napakaganda rin ang pagkakadesenyo, medyo malalim din. And then, syempre, dito na po natin makikita or matatagpuan itong kanyang fuel tank. So, nandirito po siya under the seat. So, kailangan po natin siyang buksan kapag tayo po ay magpapagas. So, ang ganda rin, no, ng kanyang pagkakaroon dito ng bit dito sa gitna. At the same time, nasa ilalim na yan, ha, pero nagkaroon pa rin siya ng touch ng carbon or yung kanyang design na mga diamond. So, close na natin. At ang atin pong pinakabagong Honda Beat Premium 2024 model ay meron pong 742mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6". So kitang-kita nyo mga ka-LM, lapat na lapat yung ating foot below the ground. So ito masasabi ko na hindi lang ito basta comfortable para sa 5'6" in height. Either siguro masasabi ko na 5'3" pataas. So very comfortable po ito. So talagang highly recommended para dun sa mga kababayan natin na hindi masyadong katangkaran. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating pinakabagong Honda Beat Premium ay meron pong 110 cubic centimeter engine displacement.
Naka single cylinder, single overhead cam, naka 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 6.63 kW at 7,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman ito ng maximum torque na 9.3 Nm at 6,000 RPM. At may fuel consumption naman ito na 58.2 km per liter. At mayroon din naman po itong bigat na 90 kg. At ang presyo po ng ating pinakabagong Honda Beat Premium ay nagkakahalaga po ng 72,400 pesos. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at gustong maglabas ng pinakabagong Honda Beat Premium 2024 version, ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Honda Wing San Fabian, Pangasinan branch. At ito naman po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na gustong magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.